Para po sa ating mensahe ngayong umaga, tayo ay patuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit. Sa umagang ito tayo ay nasa Kabanata 142, chapter 142. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 na sa pagbabasa ng lumang tipan sa panahon niya ng mga Hudyo ay may tabing sa kanilang muka at kahit na sa kanilang lingguhang pagbabasa ng lumang tipan ay hindi nila nasisilayan ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Ngunit tayo ng mga sumampalataya ay naalis na ang tabing sa ating muka, and so with unveiled face, beholding the glory of the Lord, we are being transformed into the same image. At ito nga ang nawa maging ating hinahangad na sa ating pag-aaral, maging dito sa lumang tipan at sa aklat ng mga awit, na sa ating pag-aaral bilang mga mananampalataya ay nakikita natin ang kaluwalhatian ni Jesus ng kanyang ebanghelyo, ng kanyang biyaya, at tayo'y patuloy na palaguin tungo sa ganun ding kaluwalhatian. Pakinggan nga natin ang sinasabi sa Psalm 142. Kaya yung basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Psalm 142, a maskil of David when he was in the cave, a prayer. With my voice I cry out to the Lord. With my voice I plead for mercy to the Lord. I pour out my complaint before him. I tell my trouble before him. When my spirit faints within me, you know my way. In the path where I walk, they have hidden a trap for me. Look to the right and see. There is none who takes notice of me. No refuge remains to me. No one cares for my soul. I cry to you, O Lord. I say, you are my refuge, my portion in the land of the living. Attend to my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are too strong for me. Bring me out of prison, that I may give thanks to your name. The righteous will surround me, for you will deal bountifully with me. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa talatang una hanggang ikalawa, makikita natin na si David sa kanyang panalangin ay mayroong kalungkutan o pighati. Sa kanyang pananalita ay makikita natin ang kanyang mga ginagamit na lingwahe ay lingwahe ng paghihirap. With my voice I cry out to the Lord. With my voice I plead for mercy to the Lord. I pour out my complaint before him. I tell my trouble before him. So dito makikita natin na meron siyang pinagdadaanan na kalungkutan at hindi ang lumalabas sa kanyang panalangin ay mga papuri o pasasalamat. Sa panahon na ito ay siya'y dumadalangin na mula sa kapighatian. At sinasabi sa atin doon sa title na ito ay isang awit ni David when he was in the cave. At dahil nakikita natin yung siya daw ay nasa kuweba at meron tayong makikitang ganoong salaysay sa buhay ni David sa 1 Samuel sa mula 20 hanggang 24, makakakita tayo ng mga pagsubok na pinagdaanan ni David kung saan kinailangan niyang magtago. Nasa umuusig sa kanya at hinahanap siya upang siya ay patayin. At dahil siya ay nasa kuweba, at sinabi sa atin sa awit na ito na ang awit na ito ay kinatha nung siya ay nandoon at nagtatago para sa kanyang buhay, ay baka maisip natin ang awit na ito ay para lamang sa mga espesyal na sitwasyon kung tayo din ay matagpuan natin ang ating sarili sa mga pagkakataon na tayo ay mapunta sa kuweba ng ating mga buhay o sa kung anumang mga pagkakataon na maaari nating maihalintulad ang ating
kinalalagyan doon sa kalungkutan na pinagdadaanan ni David. At isipin natin na itong Psalm 142 ay isang awit na babalikan lamang natin at makaka-relate lamang tayo dito kung mapunta na nga tayo sa isang matinding kapighatian. Ngunit atin dapat maunawaan na hindi ganoon ang mga salita ng Diyos at maging mga awit ay alam natin na mga awit ay sinulat sa mga iba't ibang kalagayan at madami sa mga ganoong sitwasyon ay hindi naman mangyayari sa ating buhay pangkaraniwan, ngunit ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. At partikular ang awit na ito ay sinasabing isang amaskil. Ito ay isang uri ng awit at meron tayong makikitang maraming awit dito sa aklat na ito na madaming tinatawag na mga maskil. At ito ay isang term na ang pinaka root na salita in Hebrew ay yung salitang wisdom or instruction. At kaya ang pag-unawa sa awit na ito at maging sa lahat ng ibang tinatawag na mga maskil ay ito'y ginawa upang maging instructional prayer. Isang panalangin para sa lahat ng mga tao, isang magiging gabay para sa kanila. Kaya nga itong awit na ito na tinatawag na isang maskil, maliban doon, kung ito nga ay para lamang kay David, kung panahon na siya ay nasa kuweba at ito lamang ay kanyang mga damdamin, bakit pa ito isusulat? Bakit pa ito ilalathala? At bakit isasama bilang awit ng buong bayan ng Diyos? Kundi bakit hindi na lang niya idulog sa Diyos ang kanyang panalangin sa kanyang sarili? Pero ito nga ay ikinatha at sinulat at sinamang maging awitin ng buong bayan ng Diyos dahil ito ay magiging gabay para sa lahat ng mga mananampalataya. At lalo na nga pagdating sa talatang 5, makikita natin na yung awit na itinuturo sa atin, yung dalangin na gustong ilagay sa ating puso ay hindi lamang sa panahon na ikaw ay nasa kuweba, kundi sa iyong buong buhay habang ikaw ay nandito sa lupa. Kaya ang kanyang dalangin niya, sabi sa talatang 5, I cry to you, O Lord, I say, you are my refuge, my portion in the land of the living. Hindi niya napagtanto lamang na habang nandito ako sa panahon na mahirap, habang nandito ako sa kuweba, nakita ko na ikaw lang ang aking maaasahan dahil ito ang aking malupit na kinalalagyan. Kundi dahil sa kanyang sitwasyon na kinaharap, siya'y nakulong sa kuweba, nakita niya na ang katotohanan maging paglabas niya sa kuweba hanggang sa kanyang buong buhay habang nandito siya sa lupain ng mga buhay. Ang kanyang tangi lamang na maaasahan ay ang Panginoon at na sa kanyang buong buhay ay tatawag siyang paulit-ulit na with my voice I cry out to the Lord, with my voice I plead for mercy to the Lord. I pour out my complaint before Him, I tell my trouble before Him. Ito ay hindi sumasalamin lamang sa matinding pinagdadaanan ni David, kundi ito ay sumasalamin sa espiritual na kondisyon na pinagdadaanan ng lahat ng mananampalataya maging sa kanilang araw-araw na buhay. Ang awit nga na ito, Psalm 142, ay naisama sa Benedictine rule doon sa monastery at siguro kung nasundan nyo naman ang aking pangangaral, lagi akong against monastic living. At hindi ako niniwala na ito ay isang maganda para sa kahit kanino na sila ay magkulong sa kung anuman, sa kuweba, sa bundok o sa isang monastery para buong buhay nila sila ay nananalangin at na magiging mas banal sila sa ganoong klaseng gawain. Ngunit itong pangyayari na ito na sa kasaysayan nga ay itong awit na ito ay isinama na maging weekly prayer ng mga monghe. Mga monghe na wala naman sa kuweba, na wala naman silang pinagdadaan ng necessarily na matinding persecution or suffering. Pero naunawaan nga nila na ang dalangin ito ay pang regular na buhay maging ng mga taong
wala namang kinakaharap na mismong mga challenges of the world. Nakahiwalay na nga sila sa mundo, pero nakikita pa rin nila na spiritually sila ay nasa kuweba, meron silang pinagdadaanan at ang kanilang magiging dalangin palagi, bring me out of prison that I may give thanks to your name. Kaya ito ang hamon sa atin ng awit na ito na nais kong dalhin sa atin ngayong umaga, na sa ating ngang buong buhay ay tayo dapat na nakadepende sa ating Diyos sa pananampalataya. Sa ating buong buhay tayo ay dapat na nakadepende sa ating Diyos sa pananampalataya at maging sa ating araw-araw na buhay tayo man ay hindi dumadaan sa mga ganong klaseng espesyal na pighati, ay mainam na makita sa atin yung ganoong puso na tumatawag sa Panginoon. With my voice I cry out to the Lord, with my voice I plead for mercy to the Lord. I pour out my complaint before Him, I tell my trouble before Him. Tayo ay nasa palagi ang ganitong kalagayan spiritually, na meron tayong pinagdadaan ng trouble, meron tayong complaint. At maging sa mga panahon na ang ating buhay ay komportable at para sa atin ay madali, kung ating titignan at uunawain ang ating tunay na spiritual na kalagayan, ay tayo mapapatawag sa Panginoon ng may kaparehong pagiging desperado tulad ni David. At tayo nga ay kakapit lamang sa Kanya sa ating buong buhay. Sa tulad na sinasabi ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, na the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. At kaya yung buong buhay niya, alam niya na ito ay sa pananampalataya lamang maipamumuhay. Dahil nga, habang siya ay nandito sa mundo, wala siyang ibang makakapitan. At ito din ang nais na maitanim sa atin ng awit na ito, na kung ito'y maging awit natin sa ating buong buhay while we are in the land of the living, ang ating magiging sigaw ng ating puso na nakakapit sa Kanya, you are my refuge, you are my portion in the land of the living. At dapat nating maunawaan sa anumang ating pagdadaanan, ito ang katotohanan tungkol sa atin. Ngayon nga sa ating buhay ay relatively sa atin ay madali at komportable ang ating mga pinagdadaanan. Hindi naman tayo napupunta sa even remotely close doon sa situation na yung tatay ng best friend mo ay gusto kang patayin. So ito ang nangyari kay David pagkatapos lang ng kanyang isang tagumpay na mailigtas ang buong bayan, at meron siyang nagawang isang dakilang pinupuri siya ng mga tao, pero yung hari ngayon dahil sa kanyang inggit ay gusto siyang patayin. Ito ay isang kakaibang providensya sa buhay ni David na hindi nga natin i-expect na dadaan sa atin. At sa atin siguro ang mga pinakamahirap na ating pagdadaanan ay hindi man lang makakalapit sa ganoong klaseng hirap, pero totoo pa rin tungkol sa atin ang lahat ng mga naunawaan ni David noong siya'y nasa kuweba. Totoo pa rin tungkol sa atin spiritually ang lahat ng mga naunawaan niya, na ang ganitong kalagayan ay applicable to us. Ma-realize natin na itong hirap na kanyang nakita sa kuweba ay spiritually true of all Christians. Kung titignan natin ang kanyang description sa kanyang sarili, kung ano ang tingin niyang, kung paano niya ilarawan ang hirap na kanyang pinagdadaanan, ay kung ating pagninilay-nilayan, ito'y mauunawaan natin na ito'y pumapatungkol nga sa spiritual na kalagayan ng lahat ng mananampalataya. Actually, ito ay spiritual na kalagayan ng sangkatauhan, na ang lahat ng tao ay ganito ang kalagayan at dapat na silang lahat ay tumatawag sa Diyos at makilala na Siya lamang ang kanilang tanggulan, ang ibang salin ay kanlungan, at ang
Diyos lamang, ang Panginoon lamang ang kanilang makakapitan sa kanilang buong buhay habang sila ay nandito sa lupain ng mga buhay. Sa talatang 3 hanggang 4, ito ang sinasabi, "When my spirit faints within me, you know my way. In the path where I walk, they have hidden a trap for me. Look to the right and see. There is none who takes notice of me. No refuge remains to me. No one cares for my soul." Sa mga salitang ito ay paglarawan ni David sa kanyang kalagayan. Siya ay nag-iisa, siya ay walang kaibigan, at walang gustong tumulong sa kanya. Siya sabi niya, "No one cares for my soul." Kahit na siya ay meron ng matinding pinagdadaanan, wala siyang mapagtaguan, kaya nga siya ay napunta sa isang kuweba. May pa siyang pag sinabing, "Look to the right and see, there is none who takes notice of me." Na kahit saan ka tumingin, ay hindi mo makikitaan na meron siyang matatakbuhan o merong malasakit sa kanya. At dito sa mga salitang ito, baka nga maisip natin, kung ganito ang kanyang kalagayan, hindi ba yan isang particular na hirap? Paano naging totoo ito spiritually sa lahat sa atin? Kung ating ang iisipin, ang mga salitang ito ay hindi literal na totoo tungkol kay David. Hindi totoo na wala siyang kaibigan. Yung mismong mga salaysay na makikita natin na siya ay napunta sa kuweba, simula nga 1 Samuel 22, yung isang pangalawang beses sa 1 Samuel 24, ay may tinutulungan siya mismo ng isang prinsipe. So meron siyang isang matalik na kaibigan na matatakbuhan at merong masasabing talagang loyal na pag-ibig sa kanya, maging yung ama na niya, yung sumusubok na pumatay kay David, ay siya pa rin ay loyal kay David at siya isang loyal friend. So hindi masasabi na tungkol dun literally ay wala siyang kaibigan. Nung panahon din na yon ay merong sasabihin na meron siya actually kasamang 600 na soldiers. So hindi nga siya totally defenseless, meron siyang kasamang mga kawal, meron pang lalaban para sa kanya. At para sa atin, kung tayo ay merong 600 soldiers na lalaban para sa atin, parang napakadami na nun, na sapat na masabi natin na meron naman tayong magagawa, meron tayong kaligtasan sa dami ng mga maaaring tumulong sa atin. Pero itong ang sinasabi ni David ay kahit na meron siyang kaibigan na nakikita at hindi naman niya kinakalimutan na kaibigan niya si Jonathan, hindi niya kinakalimutan na kasama niya ang kanyang kawal at na meron pang mga tagasunod sa kanya at mga taong pumupuri sa kanya, ay nakita niya ang tunay na spiritual na kalagayan na sa kanya ay may spiritual na realidad, hindi na wala siyang kaibigan, kundi ultimately ay ang tunay nga, ang lahat ng ito ay hindi niya makakapitan kung ang kalaban ay mas matindi, mas malakas. Ultimately sila ay hindi maaasahan. Ang sa atin din ay masasabi na kung tayo ay meron mang mga malapit na fellowship, even in the church, even a church that professes to believe in Christ at tayo covenanted with each other at maging mas close pa tayo sa isa't isa, na magkaroon talaga tayo ng ganoong friendship, ay maaaring meron nga itong naibibigay sa atin na comfort, meron itong naibibigay sa atin na tulong. Pero sa isang banda spiritually, kung ating maunawaan, ang ating mga puso ay hindi pa rin tunay na maibubuklat sa ating mga kapatid. So sa ganung sense,
ay yung ating spiritual condition ay hindi talaga maibabahagi ultimately maging sa ating mga pinakamalapit na mga kapatid. So, yung spiritual na kalagayan na yung iyong puso ay yung hidden sins, yung iyong conscience ay ikaw lang ang makakapagbuhat niyan sa iyong buong buhay at hindi mo ito maibabahagi, hindi talaga magkakaroon ng tunay na pagkakatulungan tungkol sa mga laman ng iyong puso, sa mga sikreto ng iyong puso, minsan maging ikaw ay hindi mo yan makikita. Kaya patungkol dito, ultimately, ang lahat ng tao ay tunay na masasabi, no one cares for my soul. Hindi ito abot ng tao, hindi ito maibabahagi at ikaw ang may pasan niyan. At kahit na meron sa lupa tayong mga strong bonds na mabubuo, ang pag-aasawa, ang mga loyal friendships na maaari nating mabuo, ay meron pa ding mga kasalanan na mananatili sa lahat ng tao. Hindi sila makakapitan ultimately at maging sa mga makakapitan natin, ang mga tao ay mamamatay, ang mga gumagabay sa atin ay maaring mahulog sa kasalanan o maging disappointment sa atin. So, ang lahat ng mga tao ay hindi maaring maging refuge sa kahit sino sa atin. Hindi sila ang ating kinakapitan at kung sila ang ating kapitan ay magdudulot ito ng ating matinding pagkadismaya at tayo ay mawawalan ng pag-asa. So ito ang ating kalagayan at tunay nga ding masasabi natin, no refuge remains to me. At dito ang naunawaan ni David, even in the midst of all the friendships that he had and all the soldiers that can help protect him, naunawaan niya yung deeper spiritual reality na ultimately, dito sa mga taong ito ay hindi nga siya sa kanila makakakapit, hindi siya sa kanila makakaasa para sa kanyang kaligtasan. Kaya't kanyang sinasabi, no refuge remains to me, no one cares for me. Ganon din sa talatang 6 at 7, sabi niya, attend to my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are too strong for me. Bring me out of prison, that I may give thanks to your name. At dito ang kanya nangang paglalarawan sa kanyang pinagdadaanan. Sabi niya, I am brought very low. At ito ang dahilan kaya siya'y tumatawag sa Panginoon with that desperation that he expresses dahil siya nga ay very low. At sabi niya, yung kanyang mga kalaban ay too strong for me. At ang kanyang pagkakasabi sa kanyang kinalalagyan, siya ay nasa kuweba, pero ang ginamit niyang larawan ay prison, dahil nga sa kanyang kinalalagyang sitwasyon, ay sa kanyang pakiramdam hindi siya makagalaw, hindi siya makaalis, kailangan niyang makalaya mula sa kanyang kinalalagyan. At muli, ito nga ay isang malinaw na spiritual ang kanyang tinutukoy at hindi yung kanyang literal o physical na kinalalagyang problema. Dahil itong mga, kung titingnan natin si David lalo na, ay hindi naman siya isang taong madaling kalabanin at kakapanalo nga lamang niya laban kay Goliath na kinatakutan ng buong bayan pero siya ay nakapagwagi. Isa siyang malakas na tao. Ngunit meron siyang tinitignan, ang tinitignan niya ay yung spiritual na dimensyon ng kanyang kinalalagyan. Kaya't kanyang masasabi na itong aking mga kalaban, they are too strong for me. Hindi, bali si David ay naghahambing lamang ng kanyang lakas, ng kakayanan, kung kaya ba niyang makaligtas physically o kaya ba niyang makalaban doon sa mga kawal, kundi tinitingnan niya yung spiritual na kanyang kinalalagyan at sa kanyang pagsukat spiritually ay the persecutors are too strong for me.
Ito nga ay sa isang banda, meron din itong literal na application ay sa isang banda ay maaaring sabihin na dahil ang kumakalaban sa kanya ay yung hari, si Saul, so they are politically stronger. Habang ang kalaban na umuusig sa kanya ay yung pinakamakapangyarihan politically, at may command of all the armies, at siya ay meron lamang isang rebel army. So siya ay isang fugitive. So they are politically mightier at siya ay talo doon sa ganung klaseng labanan. At meron pa kung ang kanyang kalaban, alam natin hindi physically, dahil alam nga natin yung salaysay na nung si Saul ay napunta doon sa kuweba, nagpahinga si Saul doon sa kuweba, may pagkakataon pa nga si David na maaring pinatay niya yung si Saul. Pero dito nga rin lumalabas kung ano yung limitasyon ni David at kung paanong siya ay, ang kanyang mga kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Na kung ang mga kalaban mo ay mga masasama at mga walang pagsalang-alang sa batas ng Diyos, at sila'y handa na gumawa ng kasamaan laban sa iyo, pero ikaw ay anak ng Diyos na nais sumunod sa kanyang kabutihan at mamuhay sa kanyang kabanalan, ikaw ay hindi maaaring maghiganti. Ikaw ay hindi maaaring kumilos ng kaparehong kasamaan laban sa kanila. So, sa ganoong banda din, merong masasabing si Saul is stronger than him. Marami siyang maaaring gawin kay David na si David ay hindi maaaring gawin kay Saul. So, sa isa pang itong aspeto na masasabing spiritually ang tinutukoy ni David, mas malakas ang kanyang mga kalaban. Kaya nga, dito sa mga description ni David sa kanyang kalagayan, ay makikita natin ang kanyang tinutukoy ay kung paanong spiritual ang kanyang kalagayang lugmok, spiritual ang kanyang mas desperadong kalagayan. At ito ang pagmumulan ng kanyang patuloy na pagtawag sa Panginoon. Kaya't siya nagkakaroon ng panalangin na, "With my voice I cry out to the Lord, with my voice I plead for mercy. I pour out my complaint before Him, I tell my trouble before Him." Kaya't ito ang naging kanyang puso ay dahil meron siyang patuloy na pag-unawa na ang kanyang tunay na spiritual na kalagayan ay siya'y lugmok at talo. At wala siyang ibang pag-asa, wala siyang ibang makakapitan, kundi ang Panginoong Diyos. So kung tayo nga din ay magkaroon ng ganitong pag-unawa sa ating kalagayan, ating makita na ang ating spiritual na kalagayan ay tulad ng pinagdaanan ni David nung siya ay nandoon sa kuweba, na makita din natin na itong kanyang karanasan, isang peculiar na experience na pinagdaanan niya in a cave, ay ang ating ordinary life, spiritually speaking, ito ang ating pinagdadaanan, ay tayo din ay magkakaroon ng ganitong klaseng pananampalataya na sa ating buong buhay ay nakakapit lamang tayo sa Kanya sa araw-araw, maging sa mga panahon na tayo ay komportable at ang ating buhay ay madali, tayo ay dadaing sa Kanya sa panalangin at kakapit sa Kanya sa pananampalataya. At ating mas tamang mauunawaan na sa anuman nga ang madaming mga bagay na nakakatulong sa atin, madami man tayong kaibigan, meron man tayong stable career, meron man tayong madaming yaman, hindi ito lahat makakapitan. At kung ating nauunawaan ang ating tunay na kalagayan, makikilala natin na God alone is our refuge, our portion in the land of the living. Kaya nga, itong lahat na sinasabi ni David na kanyang kinalalagyan na description ng kanyang kalagayan sa kuweba, ay maunawaan natin na ito ay tumutukoy sa ating lugmok na kalagayan.
nakita natin sa kung paanong paraan maaaring makita na espiritual ang tinutukoy ni David. Pero maliban pa doon ay makita natin sa ating buhay na yung ultimate misery na ating kinalalagyan ay doon sa konteksto ng ating pagharap sa batas bilang mga makasalanan na nakakarapat dapat dahil sa ating kasalanan na tumanggap ng hatol ng Diyos. Ito ang kalugmukan ng ating espiritual na kalagayan at kung ito ang ating makita na realidad, kung paanong lahat tayo na mga makasalanan ay haharap sa paghahatol ng Diyos at dahil doon ay karapat-dapat na kanyang kapuotan, ay totoo na masasabi natin ang mga dalangin ni David dito sa Psalm 142. Mas totoo nating masasabi, no one cares for my soul. Sa harap ng batas ng Diyos at nakaharap sa kanyang paghahatol, ay hindi natin maaaring maipasa ang ating mga gawa. Hindi natin pwedeng hiramin ang gawa ng iba para ito ay makadagdag sa ating katuwiran sa pagharap natin sa batas ng Diyos. Hindi, ang bawat isa sa atin ay tatayo at ang bawat isa sa atin ay huhukuman. At sa harap ng batas ng Diyos na bubulat-latin ang ating buong puso ay tayo lamang ang mananagot sa ating sarili. At masasabi nga natin, no one cares for my soul. At sa harap nga na makita sa salita ng Diyos at maibunyag ang lahat ng laman ng ating puso na tayo ay makasalanan at makita na tayo ay karapat-dapat na buhusan ng puot ng Diyos, ay tunay nating masasabi, no refuge remains to me. Wala tayong matatakbuhan, hindi natin maaaring mapagtakpan ang ating kasalanan sa harap ng salita ng Diyos. Hindi tayo makakahanap ng kahit anong makakapagtakip sa ating kasalanan. Kaya't sa ating pagharap sa batas ng Diyos, no refuge remains to me. Dito, look to the right, there is none who takes notice of me. Pero sa atin ngang pananampalataya, kung ikaw ay sasampalataya sa awa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, magkakaroon ka ng advocate, magkakaroon ka ng mediator, at siya ang papasan. At pagtingin mo sa iyong kanan, ay meron ngang tagapagtanggol na tatayo para sa iyo. At hindi na nga magiging totoo that no refuge remains to you. Merong pakialam sa iyong kaluluwa, merong may malasakit sa iyo. Dahil sa ating pananampalataya na napapasa atin si Hesukristo at siya ang tatayo para sa atin at magkakaroon tayo ng makakapitan. Our refuge and our portion in the land of the living. Kung sa harap ng batas ng Diyos sa ating kasalanan at sa ating buong buhay, ay totoo na masasabi, in the path where we walk, they have hidden a trap for me. Ito ang kalagayan ng buong mundo habang sila'y namumuhay ng hindi ayon sa daan na itinuturo ng salita ng Diyos. Kung habang sila'y namumuhay sa mundo, ang lahat ay nag-aalok ng iba't ibang daan para sila'y maligtas, ng iba't ibang mga paraan para sila'y may ahon mula sa kanilang kasalanan. At ito ang mga patibong na nilatag para sa atin at ang mga tao ay nahuhulog dito sa iba't ibang mga relihiyon na mukhang banal, na mukhang nagtutulong na maiayos ang kanilang buhay, iba-ibang mga filosofiya. Ito ay mga patibong na maghuhulog lamang sa iyo sa kapahamakan. Pero ito nga ang ating sinasampalatayanan na kung tayo ay sumunod doon sa tanging daan na ipinagkaloob ng Diyos, ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, ito ay hindi isang patibong kundi isang tanggulang makakapitan na maaasahan na tayo ay maliligtas mula sa kapahamakan.
Habang tayo ay nasa sa mundo at kung tayo ay haharap sa batas ng Diyos sa ating kasalanan, mas totoo pang masasabi sa atin na ang ating mga kalaban ay masyadong malakas para sa atin. They are too strong for us. Sapagkat dito, ito nga ang ginamit na lengguwahe ni Pablo sa mula Romans chapter 3 hanggang Romans chapter 7, kung paano ang ating kalaban mismo ay hindi lamang mga human persecutors, kundi ang batas ng Diyos ang mismong uusig sa atin at ang puot ng Diyos ang narapat ngayon na maibuhos sa atin. Kaya't ang ating kalaban is too strong for us. Kaya't ang ating daing ay tulad ng daing ni Pablo sa huli ng Romans 7, who will deliver me? Sinong makakapagligtas sa akin? Dito nga'y matatagpuan mo, in the land of the living, there is only one deliverer, only one refuge. Our only portion is God and His mercy through the Lord Jesus Christ. Kaya't ito ang ating tunay na dapat maunawaan, ng ating tunay na spiritual na kalagayan na siguro sa dali ng buhay, sa ating komportabling buhay ay tingin natin na ito ang ating refuge, ito ang ating comfort, ay nadidistract tayo from this spiritual reality. Pero ang awit na ito ay nagtuturo sa atin, isang gabay para sa atin kung ito'y maging ating dalangin, ay nabubuksan ng ating puso na maunawaan, ito ang aking tunay na spiritual na kalagayan. Kaya't sa aking buong buhay, sa Kanya lamang ako kakapit. Sa Kanya lamang ako tatawag. So itong awit nga na ito na sinulat ni David sa kuweba, sa kanyang pinagdadaan ng isang matinding pagsubok, ay mayroong spiritual na reality na sinasalamin para sa atin. At siguro, the whole time na ina-apply natin spiritually itong karanasan ni David, na makikita natin, spiritually totoo sa akin yan kahit na hindi ako dumadaan sa ganyang kalagayan, ay siguro baka masabi natin, ay buti na lang spiritually lang siya applicable sa akin. Kasi mas mahirap kung ako ay dadaan din doon sa pagsubok na kanyang pisikal na pinagdaanan. Pero ito nga din ang hamon na dapat na maunawaan natin, mismong ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsabi sa atin sa Mateo chapter 10 verse 28, do not fear him who can kill the body, but cannot kill the soul. But fear him who after killing your body can kill both body and soul in hell. At dapat nating maunawaan na ang mas tunay na panganib ay hindi ang makulong ka sa kuweba at mahabol ka at maging mapaslang ka ng matindi, na magkaroon ka man ng violent death in the hands of a violent, strong enemy. Hindi yun ang tunay na kapahamakan, kundi ang tunay na kapahamakan ay yung spiritual. At kaya hindi natin pinapaliit yung kahulugan ng karanasan ni David, kundi dinadala natin doon sa mas tunay at mas mabigat na panganib na kinakaharap ng lahat ng tao, na tayong lahat ay may panganib na pinagdadaanan, na sa harap ng batas ng Diyos bilang mga makasalanan, tayo ay walang matatakbuhan, na walang makakasangga sa puot ng Diyos, maliban na lamang sa nag-iisang tagapamagitan na si Hesukristo. Kaya't sa ganitong pag-unawa at sa ganitong pagkamulat ay magkaroon tayo ng tunay na pagsukat na yung ating kalagayan na spiritual, na tayo ay lugmok sa ganitong misery, na tayo ay nakaharap sa batas ng Diyos at sa hatol ng puot ng Diyos. Ito ay dapat nga nating tunay na seryosohin, hindi na mas kinatatakutan natin yung tayo ay mahabol, na tayo ay mapunta sa isang kuweba.
kung tutuusin ay maaaring ang lahat ng tao ay hindi mapunta sa kuweba at hindi maranasan ang ganitong pangyayari. Pero kung ang lahat ng tao ay haharap sa batas ng Diyos, at ito'y sinasabi sa atin na ito ang katotohanan, na ang lahat ng tao ay haharap sa hatol ng Diyos at sila'y walang ibang tanggulan, wala silang matatakbuhan. Kaya't kailangan na makilala nila ang kanilang tunay na iisang pag-asa ay ang Panginoon. At maaaring mangyari na kung tayo man ay mapunta sa mga kuweba ng buhay, ay lagi tayong nakakatakas, lagi tayong nakakaalis. Pero kung sa karanasan na iyon ay hindi tayo matutong kumapit sa Diyos bilang siyang tanging tagapagligtas, ay haharap tayo sa huli sa matinding kapahamakan, mas matinding kapahamakan kaysa sa pagkakaipit sa kuweba. Pero ganito nga ang kaligayahan ng pananampalataya, ang pag-asa na meron sa lahat ng mananampalataya. Maging habang ikaw ay nandito sa lupa, ay we have that portion in the land of the living. We have our refuge na maaasahan. At itong pag-asa natin ay hindi maaalis. Ito nga ang kanyang dalangin sa huli. Sabi niya sa talatang 7, "The righteous will surround me, for you will deal bountifully with me." Sa huli meron siyang kasiguraduhan na maging siya'y nandun sa kanyang kuweba, ay alam niya na sa kabutihan ng Diyos, siya ay mapapaligiran ng mga matuwid at mawawala yung kanyang kalungkutan, yung kanyang loneliness, maaalis siya dun sa kanyang sitwasyon na walang tutulong sa kanya, walang nagmamalasakit sa kanya, at na yung nakapalibot sa kanya ay mga persecutors, kundi ang magiging mga nakapalibot sa kanya ay the righteous. At ito ay even more true spiritually. At muli ay mas, kung titignan nga natin yung spiritual na kahulugan, na the greater spiritual danger ay yung ating pagharap sa batas, ay makikita rin natin yung ating greater spiritual hope na sa ating pagkapit sa Diyos, na tanggapin ang kapatawaran na biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo, ay meron tayong katiyakan na ito'y tunay ngang mangyayari sa atin. The Lord will deal bountifully with us. Ito ang kanyang pangako na to those who believe in Him, ay meron tayong kapatawaran, meron tayong walang hanggang buhay. Pero ang hinahangad nga natin na sa kanyang pangako ay that we have that fellowship with God the Father and His Son Jesus Christ, and with one another. At sa ganoong pagkakaligtas ay tayo man ay tuluyang mapaslang ng ating mga kaaway, ay tayo man ay tuluyan na makulong ng ating mga taga-usig, at hindi man tayo kailanman makatakas doon sa kanilang pag-aaway. The body they may kill, pero tayo ay meron pa ring katiyakan na ito'y magkakaroon ng katuparan. The righteous will surround me. We will find ourselves in the presence of God, in Jesus Christ, the righteous, and all the saints who have been glorified. We will be surrounded by love. We will be surrounded by holiness. Ito ang magiging katiyakan natin kung tayo ay sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung meron pang mga hindi sumasampalataya sa biyayang kaligtasan ng Diyos, siguro nga ay kailangan na maunawaan ninyo ang inyong tunay na spiritual na kalagayan sa harap ng batas ng Diyos, na kayo ay nakatayo na hubad at kitang-kitang lahat ng inyong kasalanan sa harap ng batas ng Diyos. Wala kayong maitatago. At kaya't ang tanging inyong pag-asa ay kumapit sa Panginoong Hesus, na kanyang iniaalay na sino mang sumampalataya
sa biyayang kaligtasan sa kamatayan ni Hesukristo ay tuluyang patatawarin at maliligtas. Ito ang ating kalagayan din noon na tayong mga nung hindi pa tayo sumasampalataya, pero ang dapat nating maunawaan sa ating buong buhay while we are here in the land of the living, ay dapat nating maunawaan wala pa rin tayong makakapitan. Hindi dahil na tayo ngayon ay nagkaroon na ng pananampalataya, binigyan na ng biyaya, nagkaroon ng mga kasamang mga kapatid, ay may iba na tayong makakapitan. At kung dahil lamang tayo ay sa biyaya ng Diyos, lumago sa kabanalan, meron ng naidulot na kabutihan sa ating puso, ay maaari na tayong humarap sa Diyos sa pamamagitan ng kaunting kabutihan na naidulot sa ating puso, ay hindi ito magiging basihan at hindi ito maaaring maging matayuan ng ating kumpiyansa sa ating buong buhay. Kaya't maging sa atin ng mga mananampalataya ang paalala ng awit na ito. Sa ating buong buhay, ang ating tanging tanggulan, ang ating tanging kakapitan, ang ating tanging bahagi sa ating buong buhay ay ang Panginoon lamang. Kaya't sa ating buong buhay na paglakad sa mundong ito, tayo patuloy lamang na umasa sa Kanya, kumapit sa Kanya, at sa pag-unawa na ito ang ating tanging pag-asa, ay tayo lalakad sa ating buong buhay na nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya lamang para sa Kanyang dakilang kaligtasan para sa atin na mga makasalanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita. Salamat sa awit na ito na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin na kung ano ang aming tunay na espiritual na kalagayan sa mundong ito. Sa minsang dali ng aming buhay, sa minsang karangyaan na aming nararanasan, na mga pagpapala na nagmumula sa inyo. Sa mga yaman na ipinagkakalob nyo sa amin, at sa mga pagpapalang ito, minsan kami ay nakakalimot ng aming tunay na espiritual na kalagayan. At hindi namin nauunawaan na kami ay nakaharap sa iyong batas bilang mga makasalanan, at ang aming kalagayan ay mga nasa piitan na naghihintay lamang ng pagbuhos ng inyong puot. At kaya nga, tulungan nyo kami, Panginoon, na ipaunawa sa amin ang katotohanan na sa mundong ito, sa aming buong buhay, ang espiritual naming kalagayan, ang mas tunay na dapat magising ang aming diwa, ito dapat ang aming maging pangunahing alalahanin, at ito ang aming isipin na sa aming paglakad dito ay kami ngay haharap sa iyong paghahatol, at kaya't kailangan na matagpuan kami ay nasa inyo, ikaw ay sa amin, at nawa matagpuan nga na kami ay may tunay na pagkapit sa iyong biyaya lamang kay Hesukristo lamang. Nang sa gayon sa pagdating ng paghahatol, kami ay magkakaroon ng kumpiyansa na sa pamamagitan ni Hesukristo kami ay madadala sa iyong presensya sa kalwalhatian na pangwalang hanggan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, sa buong araw na ito na tuluyan pang maunawaan ang lalim ng inyong biyaya, hanggang sa gayon sa aming buong buhay, sa lahat ng aming mga araw ay ibalik namin ang papurit pasalamat sa iyong pangalan lamang. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.